According po dito sa aklat ng ikalawang Timoteo 3:16, ang sabi diyan, ganito po: ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Yan po yung pagkasabi diyan. All Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Noong nakaraan, nabasa po natin dito ay pinag-aralan natin yung verse 15. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan yung ating inaral. This time, mga kapatid, nandun tayo sa 3:16. So, again, dito si Apostol Pablo, matapos pong ituro niya na yung banal na kasulatan, ang nagtuturo ng tunay na karunungan para makakilala kay Jesucristo tungo sa kaligtasan. Here again, sa 3:16, makikita natin ang halaga at origin ng Scripture kung saan to mismo nagmula. Dito rin natin makikita na ang Scripture lamang na itinuturo ng mga apostol at mga propeta noon ang siyang dapat na maging basihan ng pananampalataya. At ito ay napaka-crucial na doctrine sapagkat kung ang authority ng Scripture agad ay hindi po ma-establish sa puso natin, makikita natin yung karakter ng isang tao. Kahit pa sabihin natin na siya ay Kristiyano, pero pagka hindi na-establish yung kanyang karakter through the Word of God, makikita natin kung paano siya kumilos, mag-react, mag-isip, magplano, manalita, gumawa. Kitang-kita po yun. Ano ngayon na makikita natin dito na pag-aaralan natin? So, the clearest way to give false meaning is to, yung makikita natin dito sa 3:16, ayan yung mapapag-aaralan natin, that all Scripture is God-breathed and profitable. So, pag-aaralan natin dito sa verse 16, mga kapatid, is the authority of the Scripture. Authority, ang otoridad o ang kapangyarihan ng banal na kasulatan. Alam nyo ba na ang banal na kasulatan ang pinaka-final o yung huli? Ibig sabihin yung pinaka na pagka sinabi ng authority ng Scripture, yun na yun. So the Scripture is the final authority in matters of characters, life, and faith of a true believers. Na po, eto mismo yung pinaka-final autoridad natin sa ating buhay. Ano man ang udyok ng ating isip at damdamin, dapat ayon ito sa kasulatan. Dalawang bagay makikita natin dito, pero isang pointers lamang ating makukuha. Dito makikita natin yung una, yung under po ng authority is yung origin ng Scripture, yung pinagmulan nito. And second, mga kapatid, na makikita natin dito, the use of the Scripture. Yung gamit ito, makikita natin. Pero hindi natin masyado mahagip yan. Kaya dito muna tayo sa unang bahagi, yung authority ng Scripture. So, yan muna yung kukunin natin. Authority ng Scripture. Okay. So, dito mga kapatid, ang unang-una makikita natin under ng authority is the origin of the Scripture. Sabi dito, all Scripture is given by inspiration of God. Diyan muna tayo. Medyo kailangan natin iklaro ito. No, ang lahat ng kasulatan ay, yung sinabi inspiration, tinatay sa Tagalog, anong pagkabanggit ha? Ang lahat ng kasulatan ay sinabi dito, kinasihan ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng kinasihan? Mamaya, pag-usapan natin yan. So, una, makikita natin dito yung origin ng Scripture, and then, letter A, yung all Scripture.
Yan yung magandang mabigyan natin ng diin. Alam niyo po yung exact o yung specific na scripture na tinutukoy dito, gaya rin po binanggit doon sa verse 15, kung titignan natin na inaral natin nakaraan, ay tumutukoy lamang muna ito specifically doon sa Old Testament. Kasi yung New Testament on the making pa at that time dahil patuloy na nagtuturo pa si Kristo at ang mga alagad ay direktang tinuturuan. So dito makikita natin ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So yung lahat ng kasulatan doon ay una tumutukoy ito sa lumang tipan. So lumang tipan lang nga ba ang tinutukoy doon? Hindi ba kasama ang New Testament? Siyempre, dahil on the making pa yung New Testament, hindi nangangahulugan na yung New Testament doon ay hindi na agad included. No, hindi ho yun ganun. Although noon, ang nag-e-exist is yung Old Testament, pero anticipated na yung New Testament ay paparating. Sapagkat nung panahon na yon, nandun na si Christ bilang nagkatawang tao kasama ng mga alagad na nagtuturo o tinuturuan. Na kasama ng mga alagad na tinuturuan ni Jesucristo nung panahon na yon. So, all Scripture, mga kapatid, to be exact, is yung Old Testament. But then, mga kapatid, merong anticipation sa New Testament yan. Ibig sabihin, yung writing sa New Testament, inaasahan po na included and part siya ng Scripture. So, this indicates more than the Hebrew Scripture. Yan po yung gusto sabihin. Ini-indicate ito hindi lamang yung Hebrew Scripture, yung Old Testament. So, hindi lamang si Apostol Pablo ang nagtuturo nito. That indicates more, mga kapatid, na meron din indicating that the New Testament also anticipates this. Makikita natin sa 2 Peter chapter 3 verse 15 at saka yung 16. Makikita natin doon na may sinabi si Peter, 2 Peter 3:15. Tingnan natin yan. Atin yung ituring ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Yan yung sinulatan. Gayon din naman, sa lahat ng mga kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon, ang mga bagay na ito. So, tama. Sulat. Na yung sulat ni Apostol Pablo ay direkta mula kay Jesucristo. So, sinulatan kayo. Yun yung maliwanag doon. Sanggaling sa Panginoon. So, si Pedro, mga kapatid, ay nagtetestify na naroon po yung anticipation ng New Testament writing. So, indicating that the same idea, especially when Peter included Paul's writings under the heading Scriptures. So, maliwanag na dito ay kasama po talaga ang sulat ng mga apostles. At in fact, doon sa Ephesians 2:20 na inaral natin, ang nag-lay down ng foundation, the apostles and prophets. Ano ang kanilang foundation? Si Christ. So, ang nag-lay down, ang naglatag, ang mga apostles and prophets. Ibig sabihin, kasama talaga yung turo ng mga apostles. Ayan po, mapapangatiwiranan natin na yung tinutukoy doon yung Scripture, although specifically Old Testament, naroon po yung pagtukoy na rin sa New Testament. So, dito makikita natin na kung paano ginamit ni Apostol Pablo na bilang apostol, doon po sa 2:20, ginamit din po doon sa Ephesians 2:20, isinama po doon bilang kapantay yung mga propeta, apostles and prophet. Po. So, ibig sabihin, yung kanilang mga writings, yung kanilang mga message o messages, maliwanag po yon. Nakasama po doon sa tinutukoy na all Scripture. So, this actually fulfilling the promise po ni Jesucristo na ang paparating na Holy Spirit nung panahon na yon ay magsasalita sa mga apostles at dadalhin sila sa lahat ng katotohanan.
Kaya meron ho talagang direksyon na maging yung New Testament ay meron pong inaasahan na naroon po yung pagtukoy sa All Scripture. So pag sinabing All Scripture, hindi lamang Old Testament ito, may pagtukoy na rin po sa New Testament. So ano makikita natin dito? Na nagkakasundo po ang lahat ng mga biblical writers na sila rin po mga kapatid ay maliwanag sa kanila kapag sinabing Scripture, meron pong pagtukoy sa bagong tipan. And then all Scripture is, sabi dito, breathed out. Na po? Breathe. God's breath. Hiningahan ng Diyos. So, yan yung maliwanag dito na hiningahan. Alam niyo po yung term na inspired. O ibig sabihin dito ay derived from pneuma, yung espiritu po. Na ito mismo ang may akda, yung banal na espiritu. Na ito rin po, mga kapatid, mismo ay makikita nating katotohanan na yung tumutukoy po dun sa scripture na yon ay hiningahan. Yung scripture na hiningahan, ito po ay inspired by the Holy Spirit. Yung Holy Spirit mismo ay naroroon, sumasama doon, kasama doon. Yung idea po ng breathing upon or breathing into the soul, doon pa lamang po sa Old Testament meron na kung saan si Adam hiningahan. Breath of life, hiningahan. Po, yung breathing upon, gaya po doon dito ngayon makikita natin, maging yung salita ng Diyos, hiningahan, binigyan ng buhay. Na po, yung buhay doon, hindi lamang simpleng buhay, in-inspired. Na po, kumbaga, banal yun, hindi lamang simpleng buhay. So, dito mga kapatid, yung inspired by the script, inspired by God, yung Holy Spirit ang tumitukoy dito, that God breathed into the nostrils of Adam, doon sa Old Testament. At hindi lamang yon when Jesus Christ, resurrected, at nakita niya yung kanyang mga disciples, si Jesus mismo ay hiningahan sila ng Panginoong Jesus. Yun yung Holy Spirit. John 20:22. Sumainyo ang kapayapaan. Diba? At hiningahan sila. So, yun po yung kahalintulad nun na yung una buhay doon po sa Old Testament, binuhay yung tao. Then pagdating kay Christ, hiningahan niya uli yung kanyang mga alagad, pero hindi po para magkaroon ng buhay, kundi magkaroon po ng pagsama ng banal na Espiritu. And then makikita rin natin, same po, yung hiningahan dito, yan po yung pinaka-parallel niyan. Hindi lamang po simpleng buhay, kundi yung Holy Spirit ay naroon sa kanyang mga salita. So, yung pinaka-idea po na makikita natin dito, hindi lamang buhay, hindi lamang hininga, kundi ito po ay meron pong karunungan, merong kapangyarihan, merong kabanalan na galing mismo sa Diyos. Mula doon sa isinulat na kanyang mga salita ay meron pong kapangyarihan. So, yan po yung dapat na makita natin diyan, kaya inspired. So, all Scripture, ibig sabihin, yung Biblia, mga kapatid, the whole Bible, ay inspired yan. Inspired by God. Na sinasabi po ng isang Greek scholar na si Dean Alford, ano sinasabi niya, na ang kahulugan po nito na all Scripture, meaning is every part of Scripture, whether old, all new, anuman sa bahagi ng aklat ng Biblia, every part, yun po ay inspired by God, by the Holy Spirit. Hiningahan, may buhay siya, may power siya. Kaya kahit saan ka magbasa, nandoon po yung freshness, nandoon yung message, at ang kagandahan nun, lahat nun tinutukoy, pointing forward yun kay Christ. So, all Scripture, mga kapatid, ibig sabihin, combine niya ng Old and New Testament. Magkasama na siya.
Both yan ay inspired. The Holy Scripture inspired. Every part inspired. Lahat po yun. Ano ang lesson agad na makikita natin dito? Ito ay nagpapaalala sa atin, una, dinidiin ni Apostol Pablo na ang Scripture, mga kapatid, ay kapaki-pakinabang dahil ito ay may power, dahil ito ay may buhay, dahil ito ay hiningahan ng Diyos. Kapaki-pakinabang. Alam niyo po ang isang tao na nabuksan sa salita ng Diyos, sa marahil ito siyempre sa pakikinig, hahanapin niya na mula nun ang salita ng Diyos. Lagi niyang papakinggan, lagi niyang babasahin, gaya nyo, gaya natin. Patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos kahit ano pong mangyari. Hindi po tayo madi-discourage kasi po, ang buhay natin ay ang salita ng Diyos. So yung tunay na Kristiyano, kapag siya po ay nabuksan ang kanyang kaisipan at puso, at yung buhay niya ay totoong nakita niya si Yeso Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita, hindi na aalis yan sa salita ng Diyos. Bagkus yan po ay magpapatuloy at may paglago yan. So, yan yung unang makikita natin learning dyan. Kasi may buhay eh. Yung sinabi ni Jesus Christ doon sa John chapter 6, na ang sino man na mananalig sa Kanya, sa Kanyang mga salita, ay babalong yon sa kanila at hindi na muli pa silang mauuhaw. You see that, mga kapatid, kung gaano kahalaga yung salita ni Christ. Babalong sa kanilang buhay, sa kanilang sikmura, sa kanilang tiyan, at hindi na ito mawawala. Kumbaga, mananatili na yon. Lagi nilang hahanapin ng purong salita ng Diyos. O dito agad, ma-evaluate mo agad ang sarili mo kung ikaw ay merong malalim na pagkauhaw, pagnanais na matuto sa salita ng Diyos kahit pa ikaw ay minsan tinatamaan, minsan nasasaktan, minsan ikaw ay parang ikaw yung pinapatamaan. Dito mo makikita na yung tunay na Kristiyano, magpapasalamat yon. Yung tunay na Kristiyano ay uuwi yon na repentant yung heart. Nandun yung pagsisisi niya. Pero nandun yung peace. Kasi gawa yun ng banal na Espiritu. So, one time, mga kapatid, sa isang preaching, mayroong kapatiran na nagsabi, eksaktong-eksakto raw sa kalagayan niya yung kanyang narinig. Yung isa naman, nagsabi rin, after pong makapag-usap sa kanya, nagsabi rin yung isa, Pastor, eksaktong-eksakto sa akin. So, hindi ko alam kung ano yung mga anggulo ng kanilang buhay na saan may eksakto. Pag uwi ko ng bahay, ganun din ang sabi sa akin, eksaktong-eksakto rin daw sa kanya. So, makikita ko na bago naman sa kanila yon, sa akin din, eksaktong-eksakto. Alam niyo po, ganun kabuti ang Diyos. Dinidil tayo ng Diyos according po sa kanyang salita. Napakabuti ng Diyos kasi kapag kayong salita ng Diyos tumatama sa ating puso, nasusugatan tayo, ibig sabihin dinidil tayo ng Diyos. Pero kung tayo nasusugatan at hindi ho tayo, instead na magsisi, instead na lumapit sa Diyos, nandoon po yung kapuotan, delikado yan. Walang paglago yan. Yun yung mga napakadelikadong kalagayan. So, tandaan natin that even apostolic times, they were all aware that God was bringing forth more holy scriptures. Nandun po yung anticipation nila yan kasi you see, Moses, pinapasulat na po kay Moses, isulat mo kila Joshua, dilidilihin nyo yan, araw at gabi. Diba? Kay Amos, darating yung panahon, magkakaroon ng matinding taggutom. Pagdating doon sa Psalms, the law is perfect. Meron na po talagang anticipation ng pagdating po ng scripture, yung complete. So, ganun ka na makakamangha-mangha, mga kapatid, na idinidiin dito na yung scripture, mga kapatid. Totoong ito ay kapaki-pakinabang at ito ay nakita na ng mga biblical writers noon pa lamang na talagang yung scripture ay kapaki-pakinabang. Yan po yung makikita natin. Higit sa anumang mga babasahin, no? Siguro yung iba hindi na ngayon nagbabasa kasi puro na lang panood. Yun yung malaking pagkakaiba. Pero higit pa doon makikita natin, meron po na kapakinabangan sa salita ng Diyos. Higit sa ano pa mang mga ating binabasa o pinapanood. Higit yan. Now, ikalawa na makikita natin yung inspiration of God, ito po ay meron pong evidence sa kasaysayan, maging po sa pagtakbo ng panahon.
So, meron pong ebidensya yan, maging sa particular sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. So, meron pong ebidensya, mismo yung salita ng Diyos, nagpapatunay sa sarili niya, na ang salita ng Diyos ay nandoon po ang katatagan, nandoon po ang pagsama ng Panginoon, nandoon yung preservation. Now, alam ba ninyo, for almost 330 something, no, na from Old Testament, na nandoon po yung kanilang sinasabing mga prediction na tungkol kay Christ, yung Messiah. So, ito po ay nagkaroon ng katuparan for almost 332. So, yung prediction regarding Messiah, which Jesus fulfilled perfectly. At yun ay yung pagsilang sa Bethlehem. Lahat po yun. Yung temptation po sa wilderness, pagpapalaya sa demonyo, pagpapagaling, lahat po yun. Kamatayan, muling pagkabuhay, pag-akyat na muli, pagbaba ng banal na espiritu, andun po lahat yun eh. Hanggang makabalik si Kristo sa huling pagkakataon. Yun po ay tinutupad ng Panginoon ayon po sa kanyang kapangyarihan at itinakda ng mga mangyayari. Tinakda niya yun. So, ano ngayon? Makikita natin na dalawa na. Dinidiin ni Apostol Pablo rito na bilang kapatid sa pananampalataya, dapat nating matutunan kung anong itinuturo ni Apostol Pablo. Na ito po, mga kapatid, ay hiningahan nga ng Diyos at ito rin po ay inspired by God. Ano ngayon ang ating dapat na maipamuhay? Ang Biblia, mga kapatid, ay salita ng Diyos. Ano po? Ito'y ibinigay na sa tao, sa atin, na naroon yung maingat na pagsama ng banal na espiritu upang hindi ito magkamali. So the Bible is God's word, were given through men superintended by the Holy Spirit, so that, the writings are without error. Yung sulat nila, hindi po magkamali. So, since ito po ay perfect, yung salita ng Diyos, perfect, kasi po ay, yung author nito ay perfect, walang iba kundi ang Diyos, yun yung pinaka-divine author nito. Yung pinaka-original, origin pala, yung pinaka-origin nito, yung pinanggalingan ng Biblia, ng message nito, ay ang Diyos mismo. Kasi mula pa sa pasimula, yung creation, di ba? After nung creation, yung fall, tapos yung fall, ay syempre yung salvation, magkakasunod na yon. Pero dito natin makikita yung perfect plan ng Panginoon from the history, hayag na hayag. Hayag na hayag. So ano ngayon ang Biblia? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Mga kapatid, kapag ang Biblia ay ipinapangaral, itinuturo, dapat tayo po mga kapatid ay tiklop na ang ating mga puso't isip para makinig. Handa na tayo. Kasi salita yun ng Diyos eh. So, alam niyo po, pagka ang salita ng Diyos ang siyang naging pangunahin sa atin, kahit na ito masakit, tatanggapin natin yun eh. Kasi, yun po yung magbabago sa atin. Ito yung tataba sa atin. Lagi tayong tatabasan ito. So, salamat sa Diyos. Ang Biblia, mga kapatid, ay salita ng Diyos. Tanggapin mo man ito o hindi, nananatiling ang Biblia ay salita ng Diyos. At ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Yan po ang Biblia. Yan ang salita ng Diyos. Habang ating ito napapakinggan, habang tayo rito natututo, kumakain yung kaluluwa natin. Yan yung napakahalaga. Na hindi tayo pwedeng mabuhay nang hindi tayo nagbasa, hindi nakapakinig ng kanyang mga salita sa buong isang linggo. Hindi po pwede yon. Kasi ang lakas natin ay nagmumula sa salita ng Diyos. Hindi lamang physical, syempre, spiritual. Kaya kung ang Biblia ay salita ng Diyos, doon tayo dumepende. Ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay malulusaw. Pero hindi ang salita ng Diyos hanggang sa kabilang buhay. So, ganun natin makikita yung halaga ng salita ng Diyos. So, ang hamon sa atin dito ay pakamahalin natin ang salita ng Diyos. Anong ibig sabihin ng pakamahalin?
dapat pag sinabing pakamahalin, nandun po yung full respect nun, nandun po mga kapatid yung reverence, nandun po yung humility, nandun po yung acceptance. Yan po yung totoo na nagmamahal sa salita ng Diyos. At ang pinakanais niya ay sundin ang kalooban ng Diyos. Well, sa konklusyon natin, ang Biblia mismo ay umaangkin bilang banal na espiritu ay ito'y sinubok na at subok na sa maraming panahon. Sinubukan tayo ng panahon na yung mismo makikita natin yung salita ng Diyos ay proven through the centuries. Na ito po ay every generation gives rise to those who really believe that they will put the last nails in the coffin. That will bury the Bible. Yet it never works. Diba? Marami pong mga nagtangka, sirain yung Biblia, sunugin ang Biblia, ubusin ang Biblia sa market, i-confess ka sa mga tao. Nagtagumpay ba sila? Kahit ang isang matalinong philosopher na nagsabi na 100 years from now, ay wala na yan. Christianity na yan. Ang Biblia, gawa lang yan ng tao. Pero nung namatay siya, eksaktong 100 years mga kapatid, and yung bahay niya ginawang limbagan ng Biblia. So nakita na niyo mga kapatid, hindi kayang sirain. Sa Biblia mga kapatid ay banal. Ito'y salita ng Diyos. Ang mga kumukontra sa salita ng Diyos, mula pa sa pasimula, trabaho po yun ni Satanas. Tandaan nyo sa Genesis, ang unang-unang inatake ng Diablo ay yung salita ng Diyos. Totoo ba na sinabi ng Diyos? Ang unang-unang pag-atake niya ay laban sa salita ng Diyos. So, the Bible outlives and outworks and out-influences all of its critics. Nilagpasan niya lahat yun. Kung gaano man yung mga tao hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos, tayo ng mga tinubos kay Kristo magpapahalaga. Bakit? Kawayan ng Panginoon. So, dito rin natin makikita na ang salita ng Diyos ay isang napaka-blessing para sa atin. Walang ibang pinakamatinding blessing sa buhay ng tao, kundi ang salita ng Diyos. Sige, kung wala ang salita ng Diyos, paano natin malalaman ang dahilan ng buhay? Paano natin maintindihan na tayo ay kaaway ng Diyos at kailangan natin ng kaligtasan? Wala, zero. So, ang Biblia mga kapatid ay napakahalagang pagpapalayan sa buhay ng tao. Sa huli, sa warning natin, all scripture is given by inspiration of God. Pero remember this, that no one may believe in the inspiration of the Bible in principle, but they deny it in practice. So yan, maraming mga taong ganun. Naniniwala sila na yung Biblia salita ng Diyos. Naniniwala sila na ang Biblia mismo ay dapat basahin, dapat ipangaral. Pero ito po ang delegado, hindi nakikita po sa buhay. Yun yung napakadelegado. So, pag dumating tayo dun sa punto, kayo nakakaalam na hindi na tayo umaayon sa salita ng Diyos, ibig sabihin mga kapatid, yun ay paraan na rin ng paglaban, pagkontra sa kanyang kalooban. So, paano natin sasabihin na ang salita ng Diyos ay totoong inspiration at bumabago ng buhay? Dapat mga kapatid, naroon po yung ating ebidensya sa buhay na nababago tayo tuloy-tuloy. Kasi yun po ay gawa ng Diyos. Kasi yun po ay patnubay sa atin ng banal na Espiritu. Kasi yun ay nagmumula mismo sa kapangyarihan ng kanyang mga salita. So the grass withers, all flowers fade, but the word of the Lord remains forever. Yan yung makikita natin. So, very powerful ang salita ng Diyos kasi yun ay pagkain, inumin ng ating kaluluwa. Doon ay maraming ituturo sa atin, lalong-lalo na sa daan ng kabanalan. Naway patuloy nating makilala ang Panginoon. Ang susunod dyan, yung usefulness, yung profitableness ng Scripture. Ano ang kapakinabangan nito? Yan yung susunod. Pero bago yan, mag-close na tayo. Salamat sa Panginoon.
tayo na po ay manalangin. Ama, maraming salamat sa oras na ito. Nagpupuri kami sa inyo at nagluluwalhati. Tunay na ang iyong mga salita ay sagrado, banal, at ito, Panginoon, ay napakamakapangyarihan. Tumutusok ito sa aming puso, kahit sa aming isipan, upang kami ay baguhin. Tulungan niyo po na patuloy namin kayong makilala at lalo kaming tumibay sa pananampalataya at mahalin namin ang iyong mga salita at aral. Salamat po ng marami sa gabing ito. Lagi niyo pong papatnubayan ang bawat isa sa amin at lahat kami upang ang mga lakad namin, mga pag-uugali ay umayon lamang sa inyong kalooban. Purihin po at sambahin ang iyong dakilang pangalan sa pagsama niyo sa amin. Ito'y aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen.